Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakapagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yung mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda
Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila makasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, kayong narito sa ating dambana, kayong mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi sa iba't ibang lugar, at hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. Yan, ito yung kagalingan ng modernong teknolohiyang ito. At bumabati po ko sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan, anniversary sa araw na ito. Yan, happy anniversary po at happy birthday sa mga nagbe-birthday, lalo tigit yung aking kaibigan mula pa noong high school. Kagabi tinanong ko yung kapatid, ano bang tunay na pangalan ni Labo? Kasi high school pa lang kami, ang tawag namin ay Labo. Ay napakalayo sa tunay na pangalan. Cesar pala ang pangalan. Kaya happy birthday, Labo. Siya po ay nasa New Zealand. Yan, 42 years old today. Happy birthday. Pagpalain ka at ang iyong pamilya. Kung natatandaan po natin, yung nung ang ebanghelyo ay yung tungkol sa pagbatikos o yung expose ng ating Panginoong Hesus, laban sa mga Pariseo, Eskriba at mga dalubhasa ng batas. Particularly nandun sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, doon sa mga huling bahagi noon.
Wala siyang takot sa pagsasabi kung ano ang kanilang mga maling ginagawa. Kaya nga, ang sabi, the exposition of our Lord Jesus of the hypocrisy of the scribes and Pharisees. Ang ginamit doon ay kawawa kayo. Ilang beses niyang sinabi yun. At doon sa bandang huli, doon sa particularly chapter 11 verse 53, anong sinabi doon pagkatapos noong kanyang pagtuligsanga sa mga Pariseo, Escriba at mga dalubhasa sa batas? At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga Escriba at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Talagang gustong-gusto nilang makabawi, bawian ang Panginoong Hesus. At heto na naman po, sa ating mabuting balita sa umagang ito, inanyayahan na naman ang Panginoong Hesus na kumain sa bahay ng isang pinuno ng Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Yung pong sa public ministry ng ating Panginoong Hesus, mapapansin natin na maraming pagkakataon na tinatawag na table ministry, na anyanyahan, kumakain, parang kaming mga pari noong normal pa, kasi ngayon ay noong hindi pa pandemya. Diga sabi, kapag ang bisita ay pari, ay talagang usok ang kawali. At may kakilala akong pari, sabi ko, di ba diabetic na rin kayo? Sabi, oo, di bawas ang inyong pagkain. Sabi niya, hindi naman, lalo pagkagabi. Marami akong kumain sa gabi. Sabi ba, baligtad pala tayo. Di ba sabi, eat like a king in the morning. Sabi, bakit sa gabi pa kayo kakain ng madami? Di kay konting oras na lang at matutulog na kayo. At napatawa ko sa sagot niya. Di kay kalimitan naman pag may nag-iimbita sa atin ay gabi. Kaya paggabi ako kumakain ng marami. Yan. Pero hindi po ito yung punto na gusto kong iparating. At ang aral na ibinibigay sa atin ng mabuting balita. Sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Inanyayahan ang ating Panginoong Hesus ng isang pinuno ng mga Pariseo, pero may iba siya at maaaring kanyang mga kasamahan, may iba silang intensyon. At kasunod nga noon ay sabi, at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. At ito'y alam ng Panginoong Hesus. Kaya tinanong sila ng Panginoong Hesus, naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Alin ba ang mabuting gawin sa araw ng pamamahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama?
at hindi sila nakasagot. Walang nangahas sumagot sa tanong na iyon ng Panginoong Hesus. At hindi naman sa sabihin nating pang-aasar lalo sa mga Pariseo at Eskribang ito, ay tinawag niya, tinawag niya o pinagaling niya yung isang taong namamanas at pinayaon sapagkat hindi sila makaimik. At sinundan pa ito ng isa pang katanungan para sa kanila. Kung kayo'y may anak o bakang mahulog sa balon, hindi ba niyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? Sa sobrang pagtingin at sa sobrang tiyatag na literal interpretation of the law, ay nakalimutan nitong mga Pariseo at Eskribang ito at mga dalubhasa sa kautusan yung pagiging sensitive sa pangangailangan ng kanilang kapwang nangangailangan. Mas mahalaga sa kanila yung pagsunod sa kautusan. Sa kanilang hindi pagsagot, sa katanungan, sa mga katanungan ng Panginoong Hesus, they were silent and did not answer because they saw the truthfulness of the words and works of Jesus. At katulad ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, hindi ako nagsisinungaling, katotohanan ang aking sinasabi. Itong mga Pariseo at Eskribang ito, they refuse to acknowledge the goodness of the works of Jesus. They had been blinded by their biases. Sa halip na kaawaan yung taong may sakit dahil araw ng pamamahinga, ay naging insensitive sila. Sa halip na tulungan, ay nagbulag-bulagan sila sa pangangailangan ng may sakit na iyon. Kaya, yung intention nila, binasa ko po mula nga doon sa chapter 11, mula noon, naghanap din sila ng pagkakataon na bantayan, masilo ang Panginoong Hesus sa kanyang panalita, sa halip na mapatahimik ang Panginoong Hesus. Yung pagkakataong iyon, sila ang hindi makaimik. Sila ang hindi makapagsalita. Sapagkat siguradong alam nila, talos nila na totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ano ba ang mas mabuting gawin sa araw ng pamamahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Sa atin pong buhay, alin ba ang mas madaling gawin? Sabi doon sa isang pagninili nitong mga nakaraang araw, pagsumikapan ninyo na pumasok sa makipot na pintuan. At sino yung tinutukoy niyang mahihirapang pumasok sa pintuan, makipot na pintuan ngayon? Kayong mga nagsisigawa ng masama. Kaya ang hamon po sa atin
Ang hamon sa atin ay magsumikap tayo, no, bilang mga saksi, bilang mga witnesses, bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Magsumikap tayo na gumawa lagi ng mabuti. Paggising po natin kaninang umaga, ano ang unang pumasok sa ating isipan? Siyempre, nagpasalamat tayo sa Panginoon. Ano? Every gising is a blessing. Pumasok ba yung mga bagay na gagawin natin sa araw na ito? At sana sa mga bagay na iyon ay pawang kabutihan ang ating pagsusumikapang gawin. Helpful deeds o good deeds should not be postponed for tomorrow. Ang bawat pagkakataon, ang bawat araw na idinadagdag ng Diyos sa ating buhay ay pagkakataon para tayo ay gumawa ng kabutihan. At sa paggawa natin ng kabutihan, huwag tayong matatakot. Oo, may narinig tayo, no, lalo ngayon, yan, hindi lang dito sa ating lugar, kundi sa buong bansa, na nag-file na ng kailang mga candidacies ang mga gustong mamuno sa ating bansa at sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Anong sabi? Ay sa ganitong panahon lang naman lumalabas ang kanilang kabutihan. Doing good must not be seasonal. Ang pagiging mabuti ay dapat araw-araw. Huwag na nating ipagpabukas pa ang kabutihan na ating magagawa, sapagkat baka bukas ay hindi na pagkakataon para sa atin. At huwag tayong manahimik. Huwag tayong manahimik tulad ni San Pablo. Huwag tayong manahimik at huwag tayong matakot kung kabutihan ang ating ginagawa. Kung takot tayo, kung takot tayo na gumawa ng masama, pero kalimitan ay parang pag nakagawa na ng kasalanan ng hindi mabuti, saka tayo natatakot. Walang dapat ikatakot kung alam natin na pawang katotohanan, kabutihan ang ating ginagawa. Gabayan nawa tayo ng Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang maging mga buhay na saksi tayo ng salita ni Jesus, ng halimbawa ni Jesus na ating pinagninilayan araw-araw sa ating mabuting balita. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang Kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sa bawat panalangin ating sabihin, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, o Panginoon.
Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao, bagkus gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi, at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga may sakit at yaong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Sa saglit pong katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga dadalang mga panalangin ng pasalamat at kahilingan sa banal na misang ito. Panginoong Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming kapwa. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa inyong pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan, sa inyong pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob mang nagbubunsod upang gulitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalilisanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling po namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit, kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan, ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na sakramento. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang Panginoon ang aking langlaw. Sa
sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, pag-ibig mo'y maramdaman, kadakilaan mo't ganda'y masaksihan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay iniaalay na, humayo kayo at maging mga saksi ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.